Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Masang Pilipino. Title: Marcos versus Marcos. Umani ng kritisismo mula sa publiko ang dalawang magkahiwalay na pahayag ni na House Senior Deputy Majority Leader Representative Sandro Marcos at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos mapansin ng ilang netizens ang tila salungatan sa kanilang mensahe kaugnay ng mga proyekto ng pamahalaan sa Davao City. Okay, so unahin natin si Sandro Marcos, yung kanyang pahayag. Sabi niya, alam naman natin kung sino ang nakatira doon sa Davao City. Bakit ako maglalagay ng projects doon? Yon ang kanyang payag sa aligasyon ni Saldico, yung inilabas na mga resibo ni Saldico, yung mga insertion ni Sandro Marcos noong 2025 budget, may nakalagay doon Davao. Kaya depensa niya, ang mga Duterte, taga Davao. Bakit ako? Bakit kami? Hindi kami maglalagay ng proyekto doon sa Davao dahil Duterte yan eh. Bakit namin sila tutulungan? Something like that. Palusot ba? Ang kanyang ama naman, ang Pangulo, kahapon ba yun, nagpunta siya sa Davao, binisita ang Bukana Bridge dahil malapit na matapos. Sabi niya, andito tayo ngayon sa Bukana Bridge, Davao City, na katatapos lang. This is one of the 4 major projects that we will be finishing in Davao. Kung paniwalaan mo ang kanyang ama, ang kanyang administrasyon naglalagay talaga ng proyekto, nagbibigay ng pondo, nagbibigay ng atensyon para sa Davao City. Di ba magkasalungat? May post si Dr. Rob Rances, sabi niya, paligsahan ng kasinungalingan. Sino ang mas sinungaling? Ganito rin yung post ni Dr. Rob Rances, nilagay niya yung statement ni Sandro Marcos na bakit ako maglalagay ng proyekto sa Davao na Duterte man ang nakatira dyan. Tapos yung pagmamayabang ng Pangulong Marcos Jr. na legacy, one of the 4 legacy projects daw niya at Marcos administration, ang Bukana Bridge. Na alam naman ng lahat na ang project na yan nasimulan pa panahon ni PRRD, panahon ni Mayor Inday Sara. Pundo yan ng China. Sa 2018 pa nagsimula. Okay, so may mga yung planning, revision, lahat matagal. Yung actual construction 2023 na. At ngayon matatapos na. Tapos aangkinin ng Marcos administration. Grabe sa kanya daw. Inaaway niya ang China. Alam naman natin kung paano niya banatan ng China. Katatapos yung ASEAN Summit sa Jakarta, di ba? Binanatan niya doon ng China. Maghanda daw tayo makipaggera. Pagputok ng gera sa Taiwan, atakin. Hindi mo maintindihan ng Pangulo kung minsan palaaway, kung minsan pala kaibigan. Pagbasa tayo sa people who reacted. Tingnan natin 39,000 nag-react, 36,000 ang tumatawa, 650 ang galit. Anong ibig sabihin nito? Tinatawanan ng taong bayan, galit ang iba sa mag-amang Marcos. 1,600 lang ang nag-like. Comments, daming comments. Ito, nilagay mga timelines RJ Sabari, sabi niya sa kanya yan. Angie Tada,
nakaka-proud maging isang DDS. Thank you, mahal naming PRRD. Yes, ako, proud na proud akong DDS. Hindi ko yan ikinakaya. So, Bukana Bridge, talagang siyang nagsimula niyan. Luis Lim, like father, like son, carbon copy, not in looks, but in deeds. Hindi lang father and son, pati yung lolo. Ninita Castro, same feather flocks together. Touring Basay Laji, bot versus Boret equals insertion. Rancy Serrano, the classic liar. Abdel Montilla, crook versus crook. Cast bill, ay booking na, may nagkamali sa script. Loren Barro Bernaldo, build better more, PRRD kay si Bibim permi lang, mine, nahuman na. Ako, nandito ako ngayon sa Mindanao. Kaliwat kanan, nakikita sa dalawa kong mata yung mga napaayos na build na kalsada, tulay at ibang infrastruktura panahon ni PRRD. Ngayon, PBBM as in, wala akong makitang major na infrastruktura. Bakit? Kasi ginagastos nila kung saan yung pundo eh. Imbes na, example, yung mga foreign funded projects, malalaking projects. Subway, foreign funded yan. Subway sa Metro Manila, magbibigay ang JICA, dapat magbigay din ang gobyerno. Itong pondo ng gobyerno ginagamit sa flood control. Kaya delayed. Sobrang delayed na ang pagkatapos ng completion ng subway sa Metro Manila dahil hindi nila binibigyan ng priority. Tapos ipagmamayabang pa ng Pangulo, matatapos daw 2028 yung subway. Ang katotohanan is 2032 pa. So doon mo makikita ang ating Pangulo, mahilig magsalita, malayo naman sa katotohanan. Humingi siya ng tulong sa mainstream media labanan ng fake news. Siya naman yung mga pahayag nila malayo naman sa katotohanan. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mauna ni ang matagaan og yero nga apo ni Lola. Kay si Lola tigulang na. So naa si Lola. So nagtinabanga sila sa balay ni Lola. So nagpatindog si Lola sa iyang balay, iyang abuhan. So nahuman na gyud ang abuhan ni Lola nga gipatindog niya, human na gyud og atop. So nindot na dili na gyud tuluan si Lola. Salamat Ginoo. Si Lola. So pila na imong edad la? Mag-86 na. So 86 na si Lola. So natarungan na ang imong balay Lola, tanawa. So nindot na kaayo. So si Lola 86 na ang iyang edad. Og dako kayang pasalamat. Unta nga daghang pa ang matabangan ni Sir ni Ginoo nasama ka nako. Oo Lola.
Salamat kayo nuho. Matusab sa ng sponsor ni ini. Tabangan ako sa Ginoo labira kami sir. Sige Lola. So dako kayong pasalamat ni Lola kay natabangan siya. O salamat sa nagatan-aw o sa labaw po sa Ginoo nga natabangan si Lola. God bless.